Nang ang inggit ay maghari sa puso. Ito ang susunod nating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang inggit ay isang damdaming karaniwan sa tao. Maaari itong maramdaman kapag nakikita nating mas matagumpay, mas pinagpala, o mas pinapaboran ang ibang tao kaysa sa atin. Bagamat tila simpleng damdamin lamang ito, ipinapakita ng Biblia na ang inggit ay maaaring maging ugat ng maraming kasalanan at pagkasira ng relasyon. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at magalak sa pagpapala ng iba sa halip na mainggit sa kanila. Ano ang inggit? Sa James 3:16 ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung saan may inggitan at makasariling hangarin, naroon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawain. Ang inggit ay ang pagnanais na magkaroon ng bagay, posisyon, tagumpay, o pagpapalang tinatamasa ng iba. Hindi lamang ito simpleng paghanga. Ito ay maaaring magdulot ng sama ng loob at pagnanais na mawala sa iba ang kanilang tinatamasa. Pinapakita ng talata na kapag pinayagan nating manatili ang inggit sa ating puso, nagbubukas ito ng pintuan para sa iba pang kasalanan. Kapag nakikita mong mas umaasenso ang iba kaysa sa iyo, mag-ingat sa pagkukumpara ng sarili. Alalahaning may kanya-kanyang panahon ang bawat tao at magpasalamat sa mga biyayang mayroon ka ngayon. Magbibigay ako ng isang halimbawa sa Biblia, si Cain at si Abel. Sa Genesis 4:3-8, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi ang kay Cain. Sa halip na suriin ang kanyang puso at itama ang kanyang ginawa, hinayaan ni Cain na manaig ang inggit at galit hanggang sa pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang inggit ni Cain ay nagsimula bilang damdamin, ngunit nauwi sa isang mabigat na kasalanan. Pinapakita nito na kapag hindi natin agad dinadala sa Diyos ang ating mga emosyon, maaari itong lumaki at magbunga ng maling gawain. Kapag may taong mas napapansin, napopromote o pinupuri kaysa sa iyo, huwag agad magreklamo o magkimkim ng sama ng loob. Humingi sa Diyos ng tamang pananaw, gamitin ang pagkakataon upang mag-improve sa halip na mainggit. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa inggit. Pansamantala po ay hanggang dito na lamang po muna. Sa Diyos po ang papuri. God bless po sa ating lahat.